Matupad sa ngayong school year ang K-12 program ng Department of The Philippines has a new president, Rodrigo But since the start of the pandemic, the country reported more than 3,500 cases on Monday. Quarantine is hereby imposed in the entire Naka-receive po Metro ng Manila. ex-co. Ang utos ng NTC, itigil ang pag-ere ng ABS. National elections was arguably the most divisive poll in recent Claimed victory in the Philippines. Gobyerno para sa new normal sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang alert level 1 ang magsisilbing new normal. Pagbabago. Ang pinakatiyak na bagay sa mundo ay pagbabago. Ano nga ba ang pagbabago? Ayon sa isang Greek philosopher na si Heraclitus, the only constant in life is change. Everything changes, and nothing remains still. Sa nakalipas na 4 na taon, maraming pagbabago ang dumating sa atin. Pagbabago sa ating bansa, ekonomiya, at kapaligiran. Pagbabago ng mga bagay na ating nakagisnan. Lahat tayo ay hindi naging handa. Para bang isang kidlat na di inaasahan. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking kahirapan. Nung tayo'y mga bata pa, ang salitang bago madalas ay positibo. Bagong damit, bagong bag at sapatos, bagong cellphone, at bagong taon. Lahat ito ay nagbibigay saya. Dahil ng mga bata pa tayo, lahat ng bago ay maganda. Ngunit ngayon, tila ang salitang pagbabago ay nagkakaroon na ng bagong kahulugan. Madalas, ay kakabit na nito ang takot at kalungkutan. Ang mga sorpresa ng buhay ay kakaiba pala sa ating mga nakasanayan. Maraming nangyayari na di natin inaasahan. Sa bawat araw, ang salitang pagbabago ay nagkakaroon ng maraming ibig sabihin. Maaaring ito'y pag-iwan at pamamaalam sa mga nakasanayan natin. Maaaring ito'y pagbabago ng buhay at kalagayan natin. Maaari rin ito'y paglisan sa mga lugar na bahagi na lang ng ating nakaraan. Pagtatapos ng mga bagay na akala natin ay pangmatagalan. Pagkawala ng mga tao at bagay na ating iniingat-ingatan. At pagbabago ng ating mga sarili nang dahil sa mga karanasan. Sa dami ng pagbabago ay madalas di natin napaghahandaan. Ang buhay ay para bang isang roller coaster na ang hirap sabayan. Para bang teleserye na di natin alam kung anong susunod na mangyayari. Totoo nga na sa buhay ay wala na ngang permanente. Ngunit hindi naman lahat ng pagbabago ay mahirap at di kaaya-aya. Dahil ang pagbabago ang pinakatiyak na bagay sa mundo, maaaring darating din ang mga bagay na inaasam-asam mo. Hindi palaging tayo'y nasa ibaba. Hindi palaging tayo'y nababahala. Darating rin ang araw ng tagumpay na hinihintay mo. Darating rin ang isang pagbabagong positibo.
Dahil ang buhay ay laging nagbabago, maaaring ang mahirap ngayon ay madali na lang sa mga susunod na taon. Dahil ang buhay ay laging nagbabago, maaaring ang takot mo ngayon ay magiging tapang mo na sa mga susunod na hamon. Dahil ang buhay ay laging nagbabago, maaaring ang lungkot mo ngayon ay mapapalitan ng saya sa tamang panahon. Katulad ng isang sanga na kailangang putulin para sa ikabubuti ng buong tanim, may mga bagay rin na kailangang tanggalin at baguhin upang tayo ay mas magiging matatag sa buhay natin. Minsan, mahirap maintindihan pero may mga bagay na kailangan nating bitawan para rin sa ating kapakanan. May mga bagay na kailangang mangyari kahit hindi natin ito inaasahan. Mahirap man pero ang kailangan natin ay pagtanggap. Pagtanggap na ang pagbabago ay parte na ng buhay natin. Lahat ng bagay ay nagbabago. Ang sitwasyon at ang mga tao ay maaari ring magbago. Pero iisa lang ang nananatili kailanman. Diyos lamang ang hindi nagbabago at ang kanyang mga pangako.